Isang kwento ng batang lumaki sa sirang tahanan at ang kanyang pagkakakilanlan bilang bilanggo numero 51. Ito ang istorya ni Marshall Ama, mas kilala bilang Baby Ama. Kamusta mga kaibigan at welcome muli sa ating channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang buhay at sinapit ni alias Baby Ama. Pero bago tayo magsimula, kung interesado kayo sa ganitong mga kwento na may halong aral at kasaysayan, pindutin nyo na ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa aming bagong uploads. Nag-a-upload kami ng 2 o higit pang videos kada linggo. Kilalanin na natin si Marshall Ama Perez, mas kilala bilang Baby Ama. Nakuha niya ang palayaw niyang baby dahil sa kanyang inosenteng hitsura, mukha siyang bata kumpara sa mga kapwa niya preso sa kulungan. Minor de edad pa si Baby Ama nung siya'y nakulong. Sa labas, madalas siyang nasasangkot sa mga maliliit na nakawan sa kanilang lugar. Sa paningin ng mga nakakakilala sa kanya, isa siyang batang pwedeng ituwid at matulungan. Pero sa kasamaang palad, maling paraan ang ginagawa niya para tumulong sa mga kaibigan niya. Lumaki siya sa Tondo, Maynila, at doon din siya kadalasang nasasangkot sa mga krimen. Unti-unting lumala ang kanyang gawi hanggang tuluyang maging kilalang magnanakaw. Isang maling hakbang ang pwedeng maging tulay para tuluyang masira ang buhay mo. Pero para malinaw, hindi siya nakulong dahil sa pagpatay o panggagahasa. Oo, masasama pa rin ang kanyang mga ginawa, pero hindi iyon kasukdulan. Tinatawag din siyang Batang Ama dahil siya mismo ay naging ama sa murang edad. Siya'y very hands-on pagdating sa kanyang dating asawa at anak. Nahuli siya ng mga pulis dahil muli siyang nasangkot sa nakawan. Ayon sa ulat, tinulungan lang daw niya ang kaibigan niyang kailangang magbayad ng matrikula. Dito sa kulungan, unti-unting sumibol ang kwento ni Baby Ama. Ang buhay sa loob ay hindi madali. Puro takot, abuso at survival. Madalas siyang inaapi ng mga kapwa preso kahit siya'y menor de edad. Sa panahon na iyon, wala pang malinaw na batas para sa mga batang nakakagawa ng krimen. Bata ka man o hindi, basta may kaso ka, kulungan ang bagsak mo. Mula edad 14 hanggang mas bata pa, pinapasok sa piitan. At habang siya'y nasa loob, tiniis niya ang hirap at pananakit dahil may 2 mahalaga sa kanyang buhay na hinihintay siyang makalaya. Tandaan, ang kaso niya ay simpleng pagnanakaw lang. Regular ang pagdalaw sa kanya ng kanyang asawa. Dinadalhan pa siya ng pagkain. Ngunit isang araw, habang pauwi na ang asawa niya, may sumalubong na guwardya. May masama itong intensyon. Sa isang lugar na walang tao, dinala siya sa kubo at ginahasa. Mabigat ang sinapit ng asawa ni Baby Ama. Isa itong trahedyang nag-iwan ng matinding sugat. Malamang ay nakaranas siya ng depression dahil dito. Idagdag mo pa ang katotohanang nakakulong ang asawa mo habang ikaw ay dumaranas ng trauma. Napansin ni Baby Ama na hindi na siya dinadalaw gaya ng dati. Nagpadala siya ng ilang liham pero walang sagot. Kaya hindi na siya mapakali. Nagtanong siya sa mga bantay. Doon niya na lamang may masamang nangyari sa kanyang asawa. Dahil sa mga naranasan niya sa loob, unti-unti siyang tumigas. Parang hagdang ahas ang naging buhay niya. Pagangat, bagsak, ulit-ulit. Sa murang edad, natutunan niyang matakot ang iba sa kanya. Parang isa siyang vigilante sa loob ng kulungan. Alam niyo ba, sa loob ng mga piitan, hindi lang mga bantay ang nagbabantay? Minsan, sila mismo ang nagkakaroon ng sariling sistema dahil kulang ang mga gwardiya, ang mga preso na mismo ang nagsasagawa ng disiplina, pinamumunuan ng mga tinatawag nilang leaders. May sarili silang mga patakaran at pulong kung paano panatilihing maayos ang komunidad. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, si Baby Ama ay unti-unting naging leader. Nakuha niya ang respeto ng kapwa niya preso
at nabuo ang grupong Sige Sige Gang. Pero hindi maiiwasan ang banggaan. May ibang grupo sa loob tulad ng Okso Gang na nakaalitan nila. Nauwi ito sa karahasang nagbunga ng pagdanak ng dugo. Isa sa pinakamatinding riot ay nangyari sa Bilibid. 9 ang nasawi at isa pa ay letseng-letseng pinugutan ng ulo. Ang dating batang magnanakaw ngayoy nasasangkot na sa kasong pagpatay. Humarap siya sa paglilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng kuryente. Taong 1,961 siya binigti ng elektrisidad sa edad na 16 lamang. Malaki ang iniwang marka ni Baby Ama sa loob at labas ng bilangguan. Kaya noong 1976, ginawan siya ng pelikula na pinamagatang Bitayin si Baby Ama na pinagbidahan ni Rudy Fernandez at Alma Moreno. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang ibalik ang parusang kamatayan? Sa anong kaso mo masasabi na ito ay nararapat? Kung nagustuhan mo ang video na ito, marami pa kaming kwentong tulad nito. I-click mo lang ang mga imahe sa screen para sa susunod mong panoorin. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam.